Bilang isang bata na ipinanganak noong dekada 80, nagkaisip at lumaki noong dekada 90, ang mga pasyalan gaya ng amusement park ang isa na marahil sa lugar na kumakatawan sa kasiyahan, pagkamangha at kainosentihan. Hindi alintana ang anumang bagay na posibleng mangyari basta't makasakay lamang sa mga rides nitong gaya ng Ferris wheel o kaya naman ay merry-go-round. Ang makulay at masayang kapaligiranang hatid ng mga amusement park na ito ang mas lalong nagpatingkad sa masayang alaala ng isang batang 80s at 90s na kagaya ko. Kaya naman makatanong ay ating sariwain sa bidyong ito ang ilan sa mga hindi malilimutang amusement park na naitayo sa Kamaynilaan na kay sarap balik-balikan kahit hanggang sa alaala na lamang. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Bago tayo dumako sa ating listahan mga katanong, ay nakatutuwang isipin na ang isa sa matagal ng amusement park sa Kamaynilaan na Star City ay muling ang binuksan sa publiko noong 2022. Matatandaan na napabalita noon ang pagsasara nito dahil sa sunog na naganap noong 2019. Ngunit, hindi lahat ng amusement park na kilala noon ay katulad ng Star City na muling nakabangon matapos ang hindi magandang pangyayari sa kasaysayan nito. Mula 1987 hanggang 1994, nagbigay kasiyahan hindi lamang sa mga bata kundi maging sa buong pamilya ang Boom na Boom na matatagpuan sa lungsod ng Pasay. Matapos ng maghapong pamamasyal at pamimisikleta sa CCP Complex, pagsapit ng hapon, dito na unti-unting makikitang nagliliwanag ang Boom na Boom, hudyat sa pagdagsa ng mga tao at pag-andar ng iba't ibang rides na makikita dito. Ilan sa mga sikat na rides sa Boom na Boom ay ang Vortex, Ghost Train at Boomerang. Early 2000 ang tinangkang muling buhay ng Boom na Boom. Ito nga ay nirebrand at tinawag na Boomland na masasabing ibang-iba na sa orihinal nitong imahe na tila nawala na ang mahikang hitid sa mga kabataang nakarating na rito. Kasabay ng paglamig ng simoy ng hangin at pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan, ang pagbubukas ng Big Bang sa Alabang na pinakasikat na karnibal na matatagpuan sa lungsod ng Muntinlupa. Isa nga sa binabalik-balikang attraction sa Big Bang sa Alabang ay ang malaki nitong multicolored na giant slide na kailangan mo pang munang magsuot ng sako bago ka magpadaos-dos pababa. Kasama rin dito ang giant maze na hindi lamang bata ang nag-e-enjoy kundi maging mga young at hearts ay sumusubok. Sino ba naman ang hindi matatakot at makalilimot sa maalamat na horror house ng Big Bang sa Alabang na tinawag na Haunted House sa Alabang na talaga namang mapapasigaw ka sa takot at nanaisin mo nang lumabas. Bago pa man makilala ang Metrobox sa kasalukuyan nitong estado bilang isa sa kilalang business hub sa lungsod ng Pasig, ito muna ay tahanan ng isa ring kilalang amusement park sa nasabing lungsod, ang Payanig sa Pasig. Katulad ng mga nauna sa ating listahan mga katanong, isa rin ito sa pinipilahan at dinadayong pasyalan noon ng ating mga kababayan. Simple, masaya at buhay na buhay kung ilalarawan ng Payanig sa Pasig. Mayroon itong giant slide na kinawiwilihan ng mga batang inuulit-ulit ang pagsakay, rubber boat ride, Ferris wheel, carousel, dolphin show at maging mga ilang palarong pamperya gaya ng color games at putok lobo ang hindi malilimutang attraction makikita sa loob nito. Marahil kahit sinong bata ay gustong-gusto na sumama sa swimming at nagbababad sa pool, lalo na tuwing bakasyon sa eskwela. Hindi alintana kung mangitim man ang kulay ng balat. Yan ang hatid na saya ng water fun na isang pool park na sikat na pasyalan noon, lalo na sa panahon ng tag-init. Ang unang ang sangay ng water fun ay naitayo sa Santa Mesa, Manila noong dekada 90. Kasunod nito ay nakapagpatayo pa nga ng dalawang branch sa Fairview sa lungsod ng Quezon at Sukat sa Parañaque. Ang sangay nito sa Sukat ang tinawag ang Water Fun Drive, ang pinakamalaki at kilala dahil sa pagkakaroon nito ng malalaki at mahabang water slide. Nakadagdag pa sa popularidad nito ang life-size nitong estatwa na T-Rex na gumagalaw ang ulo. Sa kasamaang palad, ay hindi nagtagal ang sayang hatid nito sa mga Pilipino. Hindi pa natatapos ang dekada 90 ay nagdeklara ang water fun
na ito ay pangkarote at tuluyan na magsasara. Isa sa mga pangunahing atraksyong pinupuntahan ng ating mga kababayan noon ang Fiesta Carnival sa Cubao, Quezon City. Isang indoor amusement park na naitayo noon pang dekada 70 ang Fiesta Carnival. Ito rin ang mga panahong dinedevelop ang Cubao para maging isang commercial hub. Hindi malilimutang pasyalan para sa nakararami ang Fiesta Carnival dahil sa dami ng rides na maaring sakyan tulad ng bump cars, Ferris wheel, merry-go-round, horror train at kung ano-ano pa. At kung aabutin ka man ng gutom sa pamamasyal dito, may mga tindahan ng pagkain at inumin na pwede kang mabilhan. Sa paglipas ng maraming taon, ang pagdagsa ng mga tao sa Fiesta Carnival ay kapansin-pansing na bawasan. Ang pagbubukas ng mas malalaking amusement park gaya ng Enchanted Kingdom sa Laguna at maging ng Star City sa Pasay ang naging kakompetensya nito. Napagdesisyonan ng namamahala ditong kumpanya na Araneta Center na isara na ng tuluyan ang amusement park pagpasok ng early 2000 para magbigay daan sa isang supermarket, ang Shopwise. Makalipas nga ang 20 taong simula nang ito ay magsara, muling nagbabalik ang Fiesta Carnival. Noon lamang taong 2022, nagbukas ng mas maliit na version ng Fiesta Carnival ang pamunuan ng Araneta Center na tinawag nitong Mini Fiesta Carnival. Hindi man ito sinlaki ng nauna dito, ngunit katulad noon, ay layunin pa rin itong makapaghatid ng ngiti at hindi malilimutang alaala sa mga bata at pamilyang nagtutungo dito. Alin sa mga itinampok nating amusement park ang napuntahan nyo na noon, mga katanong? Ano ang most memorable experience mo sa pagpunta sa isang amusement park? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba kung nais nyong makibahagi sa ating kwentuhan. Kung nagustuhan ninyo ang video, mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video, mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.